sa iyo, Yeso Cristo, buhay ko'y naging masaya. Masaya ba tayo sa Panginoon? Amen. Ang mga anak ba ng Diyos, naririto ay may kagalakan sumamba sa Kanya? Amen. Salamat sa Panginoon na behave yung ating mga anak. Kompleto ba? Kompleto ba yung mga bata dito sa loob? Pagkatapos ng ating servisyo mamaya ay magkakaroon po tayo muli ng meeting. At yung mga kabataan ay magpa-practice ng kanilang awitin para sa araw ng linggo. Itong darating na linggo. Sa ating anniversary dun sa lugar ng Tarlac. Salamat sa ating Panginoon na alam kong mula pa kaninang umaga ay pinagpapala tayo ng ating Panginoon. Pinagpala na rin ng Panginoon yung ating kaluluwa mula pa sa pasimula ng gawain ng ating Panginoon at magbasa hanggang sa mga oras na to. Alam kong hindi nagpapabay ang Panginoon na ibigay ang kanyang pagpapala, lalo na kung tayo pumunta dito sa isang layunin. Naibig talaga natin na maitaas ang ating Panginoon. Ibig talaga natin na tayo uwi na hindi na sayang yung araw na to, kundi na ibigay natin yung karapat-dapat na pagsamba sa ating Panginoon. Tayong lahat ay tumayo at ating buksan ang ating Biblia dito sa Hosea, chapter 7, verse 9. Chapter 7, verse 9. Sabay-sabay ho natin basahin. Nilamon ng mga taga-ibang lupa ang kanyang nilaman at hindi niya nalalaman. Oo, mga uban ay nasasabog sa kanya at hindi niya nalalaman. Tayo dumalangin, hilingin natin kay Sister Paz ang Panginoon. Manalangin, Ama namin Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Ama, sa umaga ito. Kami pipiyatigon mo, Diyos, upang pagtutol-tutulan ang tinapay ng kabuhayan. O Diyos, kami pinapadamo na sa pag-aaral ng iyong mga banal na salita. Ama, yung mga salita mo na pagbabatayan sa aming pag-aaral sa araw na ito, tulungan po, Diyos, na ito'y maging makabuluhan sa aming buhay bilang mananampalataya. Patuloy mo po na kaming hamunin, O Diyos, ipamagitan na yung mga banal na salita upang kami po ay maging mapagpatuloy. Dalagin, O Diyos, ang iyong alipin na ikinitig sa aming harapan. Panginoon, pagkalubat po nawa siya ng karunungan na nagbubuhat sa inyo at mangusap siya hindi sa ganang kanyang sarili, kundi yung mensahe na nagbubuhat sa inyo, Diyos. Bigyan po ng kapangyarihan ang bawat salita na lalabas sa kanyang bibig upang bawat isa sa amin ay mapagpalama. Bigyan po kami ng pusong handang tumanggap ng iyong mga aral at saway, O Diyos, sa umaga ito. Ano man ang iyong kalooban naman, ang siya nawang magaganap sa aming kalagitnaan. At dalangin po namin na iyong banal na Espiritu ang siyang manatili sa aming kalagitnaan upang aming servisyon ito, O Diyos, ay maging makabuluhan sa bawat isa sa amin at maging tulong upang lalo pa kami lumago sa aming buhay espiritual. Kaya sa buong panahon ng aming servisyo, Ama, samahan po naman kami at ikaw po, Diyos, ang patuloy namin may taas sa aming kalagitnaan. Ano mang gawa ng Diablo ay huwag na akong makapanay, kundi ikaw po, Diyos, ang patuloy na magtagumpay sa umaga ito. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, kaya aming samot na lang. Maraming salamat sa Panginoon na nakasama natin sa umaga nito si Brother Terry. Kahapon ay mayroong panalangin request na siya ay pagalingin sa kanyang karamdaman. Si Masyo, gumaling na rin siya. Salamat sa Panginoon sa mga kagalingan na pinagkakatiwala ng ating Panginoon. Ang
ating pag-aaralan ngayon ay may pamagat na The Evidences of Spiritual Decline. Dito nga po sa ating teksto, sa verse 9 ng Hosea, nilamon ng mga taga-ibang lupa ang kanyang yaman at hindi niya nalalaman. Oo, ang uban ay nasasabog sa kanya at hindi niya nalalaman. Spiritual gray hair ang ating pag-aralan ngayon. Gray. Yan yung mga buhok ninyo. Marami na dito may mga gray hair. Mga uban. Na mayroong pakahulugan dito. Ayon kay si Isaiah, isa siya sa mga minor prophet. Siya yung kauna-unahang minor prophet. Diba? 12 silang lahat ng mga minor prophet. At si Isaiah, sabi nga niya, sa English, his hair is sprinkled with gray, but he does not notice. Sino nga ba si Isaiah? His name means salvation. He claims that he was the greatest prophet in his generation. The book of Hosea was a warning to the northern kingdom. Sabi ni Charles Spurgeon, so the message or the prophet sayings of Hosea as a striking presentation of the mercy of God. Dito nga po sa Hosea 7:9, the prophet gives us a word picture which is descriptive of the condition of backsliding na maaaring mangyari sa iglesia o sa panahon na yon, yung panahon ni Hosea. Ito yung ikinakita sa kanya ng ating Panginoon. Kaya binigyan niya ngayon ng kahulugan yung gray hair sa tao. He says his hair is sprinkled with gray, but he does not notice. Gray hairs speaks of the decline of life. Kaya dito, mayroon bang tanong ito, mayroon bang declining o mayroon na bang pagbaba sa ating buhay spiritual in our life experience? Are we going to pray spiritually? Spiritual decline always begins inwardly. Inwardly, dito sa puso ng gagaling. Kaya nga dito sinasabi sa Proverbs chapter 14, verse 14. Ang tumatalikod ng kanyang puso ay mabubusog ng kanyang sariling mga lakad at masisiyahang loob ang taong mabuti. Alam po ninyo, yung prodigal son, bago pa siya umalis sa kanilang tahanan, mayroon na siyang determinado na siya sa kanyang puso na iwanan niya yung kanyang tahanan. He was a prodigal in his heart before even he was prodigal in a far country. Napagdesisyonan niya yung bagay na iyon. What then are these gray hairs of which the prophets speak? These evidences of spiritual decay and decline. Una, maaring mangyari the gray hair of falsehood. Sabi niya dito sa Hosea, chapter 7, verse 1. Mayroon ng konti-konting pagsisinungaling sa buhay ng isang tao. Sa 7:1, ng aking pagagalingin ang Israel, ang kasamaan ng mga Ephraim ay lumitaw, at ang kasamaan ng Samaria, sapagkat sila nagsinungaling, at ang magnanakaw ay pumapasok, at ang bulutong ng mga tulisan ay nasamsam sa labas. Kaya dito yung isa na pag-aaralan natin ng gray hair of falsehood.
meron ng pagsisinungaling o hindi pagsasabi ng katotohanan. Kaya nga po, bilang mga Kristiyano, kinakailangan daw na maging maingat sa pagsasalita. Be careful of what you say. Be careful of what we promise. Kung ano yung ating mga ipinapangako. Bakit? Dahil dyan, kung minsan, maaaring pag hindi natin pinag-ingatan yung mga bagay na binibitawan natin, lalo na yung mabilis na mangako sa ating Panginoon, magkakaroon niya ng spiritual decline o bababa yung ating karanasan sa harapan ng ating Panginoon. Hanggang sa huli, wala na pala tayo doon sa landmark na talagang nilagay ng ating Panginoon na dapat nating lakaran. Dito sa Santiago, chapter 5, verse 12, ngunit higit sa lahat ng mga bagay, mga kapatid ko, ay huwag ninyong ipanumpa kahit ang langit, ni ang lupa, ni ang anumang ibang sumpa, kundi ang iyong oo ay maging oo, at ang iyong hindi ay maging hindi, upang kayo huwag mahulog sa ilalim ng hatol. Kaya nga po yung ating pagbibigay ng mga pangako sa Diyos, anumang bagay na isumpa natin sa harapan ng ating Panginoon, sabihin natin, siguraduhin natin na nagagawa natin ito at nagkakaroon ito ng katuparan sa ating buhay. Ano na nga ang binitawag kong pangako sa Diyos? Nagkakaroon tayo ng spiritual check-up. Alam niyo kung minsan kahit sa mga patotoo, nakapagbibitaw tayo ng mga pangako sa ating Panginoon. Maaaring sabihin natin, Panginoon, mahal na mahal kita, paglilingkuran kita. Paglilingkuran kita habang buhay. Sabi nga sa awitin, I love you too much, but harder to prove it when temptation comes my way. Kapag inilagyan natin yung awitin iyon, at maisip natin yung mga bagay na bitawan na natin sa harapan ng ating Panginoon, yun yung mga bagay na dapat na natin pag-ingatan. Alam niyo, maganda yung nagpapatotoo ko minsan. Kapag nagpapatotoo tayo, mayroon tayong hiningatan mga pangako sa Diyos. Mayroon tayong hiningatan ng mga salita na nabitawan na natin, na pagkatapos noon ay hindi na pwedeng kunin pa, bawiin pa. Yung mga salita ngayon, halimbawa, itinulad daw yan sa isang araw. Alam niyo yung araw? Kunyari, tumama na siya. Hindi mo na pwedeng pugutin pa ulit. Kailangan diretso na yon para lumabas siya. Pag distracted na yun kapag ibinalik mo pa siya ulit. Kaya ganun daw yung mga pananalitang lumalabas sa atin. Be careful of telling words that comes from our mouth. Sabi nga niya rito, in plenty of words, sa Proverbs chapter 10, verse 19. Sa karamihan ng mga salita ay hindi nagkukulang ng pagsalamsam, ngunit siya nagpipigil ng kanyang mga labi ay gumagawang may kapatasan. Kayong madaming sinasabi, sabi nga niya dito, we must not find guilty on this. Hindi mo na pwedeng gawin yan. Kapag nasabi mo, ay mali pala yung nasabi ko. So napakaganda na kapag ibinuka na natin yung ating bibig, secret na totoo yung ating sinabi. If we find guilty, we must admit our failure. Ang maganda naman dito, kapag guilty ka sa isang bagay, nasabi mo na isang bagay, na hindi mo na siya pwedeng gawin, anong magandang gawin? We must admit, nagkamali ako. Alam niyo si David nung siya ay na-find out ng Panginoon, na siya ay guilty sa kasalanan ginawa niya. Anong naging kalagayan ni David nung time na yon?
naging mababa siya. Sinabi niya sa Panginoon, nagkasala ako sa iyo, Panginoon. Humingi siya ng tawad at pinatawad siya ng Diyos. Kaya nga dito, kahit sa mga simpleng, sabi nga niya dun sa Santiago, yung oo, hindi, hindi. Kapag naisabi mo na yung bagay na yun, kinakailangan panindigan mo na. Kung totoo, totoo. Kapag hindi, at nagkamali ka, maganda na mayroong kababaang loob ang isang Kristiyano na aminin sa kanyang sarili na nagkamali siya. Kaya nga dito, sa isang Kristiyano, hindi naman masusumpungan na siya nagsisinungaling, di po ba? At walang sinungaling na Kristiyano. At siya nag-iingat sa kanyang sarili upang siya huwag magkasala sa harapan ng Diyos. Pero dito sa ating pinag-aaralan, ayon kay Propeta Hosea, na ng bayang Israel ng panahon yun, nagkaroon yung spiritual gray hair. Sila ay unti-unting tumalikod sa ating Panginoon, napalayo sa ating Panginoon, dahil hindi sila naging maingat sa kanilang buhay spiritual, sa kanilang paglilingkod sa ating Panginoon, na maaari rin mangyari sa atin kung hindi rin tayo mag-iingat. Una, sa ating pagsasalita. Pangalawa, the gray hair of adultery. Sabi niya dito sa verse 4, yung adulterous heart dito, yung ikaw ay hindi lubos na naglilingkod sa ating Panginoon, o yung puso mo ay meron pang it was divided, or your affection is divided. Dito nga sa verse 4, silang lahat ay mga mangungalod niya. Sila'y parang hornong iniinit na nagtitinapay, sila'y tumitigil na magsulong ng apoy mula sa paggawa ng masa hanggang sa umasim. Yung umasim, yung kanilang mga gawa sa harapan ng Panginoon. Kaya instead of loving God with all their hearts, they love other gods. At pwede rin maging God ang ating sarili kapag inuuna mo na ang iyong sarili. Kapag pangunahin na ang iyong sarili, pwede na maging God. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, di po ba sabi niya, sino mang ibig sumunod sa akin na ay iwanan niya, anong dapat iwanan? Ang kanyang mga anak, hindi nag-iwan sa kanyang magulang, ama, ina, kapatid, o sino pa man maliban sa akin na hindi karapat-dapat sa akin. Their affection is divided. Their affections were uncontrolled. Trying to love the world and at the same time, loving the Lord. Mahal ang Panginoon ngayon, bukas, mahal ang sanglibutan. Alam po ninyo, hindi iyan nakakalugod sa ating Panginoon. Sabi niya dito sa 1 John chapter 2, verse 15. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sino man ay iibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat ng nasa sanglibutan, ang masamang kita ng laman at ang masamang kita ng mata, at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. Ang sanglibutan ay lumilipas at ang masamang kita niyon, tatapat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos, ay mananatiling magpakailanman. Kaya nga dito, deny God in your life today, and you love God tomorrow. Hindi pwede yung bagay na yun. Kapag mahal mo ang Diyos, ipakita mo mahal mo siya. Lunes hanggang Sabado, hanggang Linggo, mahal mo ang ating Panginoon. Sinusunod mo ang kanyang utos. Kaya nga po dito, how sad many professed Christian, they are unseparated from the world and from the things of this world. Kung ano yung ginagawa ng mundo, ginagawa din nila. From day by day. Mga minamahal, hindi ito ang kalooban ng ating Panginoon. Na tayo maglingkod sa Panginoon at maglingkod din tayo sa mundo. Yung suot ng mundo,
isinusuot natin pag wala tayo sa bahay pa ng bahay. Sana saan man tayo naroon, sa tahanan man, sa trabaho man, sa paaralan man, o saan man tayo dalhin ng ating Panginoon. Yung pangalan Kristiyano, yung image ng ating Panginoon, yung mga gawa ng Diyos followed us sa ating mga buhay. Alam niyo si Daniel in his youth, sa kanyang kabataan, naging kabataan din po siya. Daniel came from a rich family. He came from a royal family. Siya ay tubong hari mula sa bayang Israel. Kung babasahin natin dito sa Daniel, siya ay naging kabataan. Sa kanyang pagiging kabataan, marami ding struggles mula doon sa kanyang buhay. Pero makita natin naging matagumpay siya. Naging matagumpay siya. Sabi niya dito sa Daniel chapter 1 verse 3, at ang hari ay nagsalita kay Aspenas, na puno ng kanilang mga bati, na siya'y magdala bilang mga anak ni Israel sa mga bagay sa lahing hari at sa mga mahal na tao. Si Daniel, isa siyang lahing hari. Mga mahal na tao din, he came from a royal family. Mga binatang walang kapintasan, kundi may mabubuting bigas at matatalino sa lahat ng karunungan at bihasa sa kaalaman at nakakaunawa ng dulo at may ganyang kakayanan na makatayo sa palasyo ng hari at kanyang tuturuan sila ng turo at wika ng mga Kaldeyo. Nung sinakop ni Hari Nabucodonosor ang Jerusalem, di ba? Ito yung mga nasumpungan niya siya. Kasama yan si Daniel, Mesak, Shadrach, Mesak, at Abednego, sila magkakaibigan. Mga matatalinong bata to, mga binatilyo, na dinala doon sa Babylonia para maglingkod sa hari. Napili sila dahil sila yung mataas ang kanilang IQ. Kung lahing hari na naman, syempre, ang mga dunong ng kaharian, napapunta sa kanila. Pero alam niyo, Daniel, the king of Babylon wrote them, he became a slave as a teenager. Naging slave siya. Naging alipin siya. Dahil nga, syempre, dinala silang bihag eh. Maglilingkod sila sa hari. They meet several persecution. Sa kanilang pananampalataya, wala doon ang kanilang mga magulang, di ba? Nagsolo sila. Naging slave sila. Yung Diyos ng Babylonia, yun ang gustong sambahin ng hari. Yun ang gustong ipasunod sa kanila. Pero naging matatag sila sa kanilang pananampalataya. Nanatili ang kanilang integridad, ang kanilang patotoo sa harapan ng Diyos ng kanilang mga magulang. Sana mga anak, paglabas ninyo sa inyong mga tahanan, pagpunta sa inyong mga paaralan, sana mahalibuy naman kayo ng sanglibutan na mga gawa ng mundo. Hindi tayo nakikisaw-saw sa kanilang mga gawa. Hindi tayo nakikisali sa kanilang mga gawang kamunduhan, kundi maging hiwalay tayo. Kagaya ni Daniel, makita mo sa kanyang kabataan, sinilip nila ang kanyang pananampalataya. Pinigilan siya na dumalangin sa kanyang Diyos, pero hindi siya nabahiran ng kasalanan. Ang kanyang faithfulness, ang kanyang katapatan sa Diyos, ang kanyang integrity, ay napanatili niyang iningatan. He remained faithful. He never compromised his faith to God. Bawat isa sa atin na tinawag ng ating Panginoon, nawa hindi tayo masumpungan na nakikipag-compromise na tayo ng mundo. Kundi makita pa rin kakaiba ka sa mundo. Ikaw ay kakaibang anak ng Diyos. Saan mandako ka dalhin ng ating Panginoon? Faithfulness has nothing to do with material things. Sa mga bagay na tinatangkilik. Pwede kahit mahirap ka, mayaman ka, kapag ikaw ay nanampalataya at nanindigan sa iyong pananampalataya sa ating Panginoon, mananatili kang nagkakagumpay sa harapan ng Diyos. Kaya nga po si Daniel, kaya nakapagtapat siya, kaya naging matapat siya
Diyos. Dito sa chapter 6 ng Daniel, 4:45, nang magkagayo yung mga pangulo ng mga satrapa ay nagsiharap at nagsusumbong laban kay Daniel tungkol sa kaharian, ngunit hindi sila nakasumbong ng anumang kadahilanan, nakukulahin man, palibasa'y tapat siya, walang anumang kamahingan at kakulangan na masumpungan sa kanya. Nang magkagayo sinabi ng mga lalaking ito, hindi tayo mga kakasumpong ng anumang isusumbong laban sa Daniel na ito, di ba na tayo yung mga kasumpong laban sa kanya na tungkol sa kautusan ng kanyang Diyos. Kahit saan nila paikot-ikutin yung buhay ni Daniel, kahit saan nila tignan, wala silang maisusumbong, wala silang maipipintas sa kanyang buhay, sa kanyang pagtatapat sa kanyang Diyos. Kaya nakita nila ngayon ang kanyang panalangin. Di po ba? Pero kahit kung sa bagay na yun, hahadlangan siya sa pananalangin sa kanyang Diyos, hindi rin. Dumalangin pa rin siya, hindi rin siya natakot. Minsan tayo, wala naman nananakot sa ating pananampalataya, di po ba? Malaya ang ating bayang Pilipinas, pwede tayo magpatotoo. Minsan may narinig ako sa kabataan, nagpapatotoo sa kanyang paaralan. Maganda yung bagay na yun. So pag nagpapatotoo tayo sa ating paaralan, ibig sabihin, gusto mo na i-portray ang ating Panginoon, gusto mong ipakilala ang ating Panginoon na yung tinanggap sa iyong buhay. Pero kung nananahimik ka lang, hindi ka na lang humihimik, wala kang pinanghawak ang patotoo, hindi tayo magiging malakas sa spiritual. Hindi tayo aangat sa ating buhay pananampalataya. Dahil ang patotoo minsan, ito yung nagbibigay ng tibay sa atin, di ba? Subukan mo magpatotoo na magpatotoo. Gusto mong ipatotoo ang ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Meron ka nang iniingatang patotoo. Yung mga taong nakakakita na sa iyo. Kaya nga dito, napakahalaga na huwag tayo makipag-compromise sa ating pananampalataya. Ano man ang mangyari? Panginoon, tulungan mo ako na mapanatili ko yung aking patotoo na ako isang Kristiyano, di ba? A prayerful Christian is a powerful Christian. Pangatlo, sabi niya, the greater of prayerlessness. Yung prayer, meron ng less, mayroon pang ness. Ibig sabihin, kawalang pananalangin sa buhay. Meron pa ba tayong, ano ba ay yung pananalangin na devotion natin sa Panginoon, yung inihandog natin panalangin, ano yun? Hindi ba rasyan? Hindi ba laging nagmamadali yung panalangin natin sa Panginoon? Sa pagkain, thank you Lord for this food. Amen. Pag medyo masarap-sarap, medyo mahaba-haba. Kailan ba masarap dumalangin sa Panginoon? Kailan ba magandang magmakaawa sa magulang? Kapag mayroong kailangan, di ba? Kapag mayroong kailangan, syempre magpapakita ka ng magandang ugali, magsisipag ka sa bahay, magiging malambing ka, di ba? Syempre, may kailangan ka eh. Eh tayo araw-araw meron tayong kailangan sa Diyos. Kung wala siya, pwede tayong maging talo ng Kristiyano. Pwede maagaw yung nasa ating mahalaga. Our most valuable possession is our soul. Ang ating kaluluwa na maaaring mapahama. Kung hindi natin yan pag-iingatan. Kaya nga dito kailangan natin dumalangin. Kapag tayo mapanalangin ng Kristiyano, magiging powerful din tayo. And a prayerless Christian is a powerless. Yung power, meron ng less. Nawala na yung power natin bilang isang Christian. The fundamental cause of our spiritual decline is prayerlessness. Yung kawalan ng pananalangin sa buhay. Inihiwalay mo na ang iyong sarili to the one who give it life. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Hiwalay ka na sa Kanya. Wala ka ng connection.
kuryente. Tap mo yan. Wala na. Patay na mga ilaw na yan. Wala na. Wala nang init. Ganyan din sa buhay ng isang Kristyano na hindi mapanananginin. Kaya nga, ibig ng ating Panginoon, gaano man kabisi yung buhay natin, i-check natin yung ating mga sarili. Gaano ba tayo kaingin sa pananalangin sa Diyos? Mayroon pa ba tayong private devotion sa Panginoon? Minamahal? Maglabas ba natin ang ating tahanan? Damang-dama mo yung presence sa Panginoon. Lumulod ka muna, Panginoon. Ngayon mo ako sa buong maghapon. Pag uwi mo, nagpapasalamat ka ulit, Panginoon. Salamat sa maghapon ito, iningatan mo ako. Ngayon mo, kapag lalo mo nagiging malapit sa Panginoon, sa pananalangin, lalo ka rin magiging malakas sa iyong pananampalataya. Kailangan ba talaga natin ng power? Kailangan natin, mga kapatid. Amen. If we lost that power, we will lose that power if we neglect our prayer life. Pag wala ka ng panalangin, hangarin ka pa na tulog ka pa, hindi ka man gumigising para dumalangin sa ating Panginoon. Dahil sa kamamadali mo, hindi ka na makapanalangin dahil tanghali na eh. Paano pa? Paano mo makausap ang Panginoon? Nagmamadali ka na. Nasubukan nyo na yung may taong kausap ka? Naghilo ka pa lang, sandali lang. Tapos iniiwanan na, nararamdaman nyo yun. Kunyari, hello? Ay, sandali, busy ako. Blah. Kunyari, gano'n ang kausap mo. Parang mayroon kang gustong sabihin, tapos wala palang oras. Pero ang ating Panginoon, lagi siyang may oras sa ating makinig. Kapag pinalapitan natin siya, kinausap natin siya with all our heart, na mayroong talagang pangangailangan, na wala ka talagang kaya, kundi nakadepende ka talaga sa Panginoon, na siya lang talaga ultimate, na kailangan mo sa iyong buhay. Napakabuti ng Panginoon, mga kapatid. Napakabuti niya sa bawat isa. Magkaroon lamang tayo ng oras para sa Kanya. Kasi ng tao, hindi nawawala ng oras sa panonood ng television. Ang tao, hindi nawawala ng oras maghawak ng kanyang cellphone. Ang tao minsan, hindi siya nawawala ng oras sa kanyang physical na parang kailangan. Kapag nagutom lang siya ng konti, gagawa ng paraan para siya makakain. Di po ba? Kapag kulang pa ang kinain, magme-merienda pa, magluluto pa ulit ng kanyang kakainin merienda. Sana ganun din yung ating buhay spiritual. Ganun din sana tayo nagnanasa na mapakain yung ating kaluluwa para tayo lalong lumusog at lalong maging malakas sa ating Panginoon. Lalong makaalam pa ng maraming bagay tungkol sa ating Panginoon. Kaya mga minamahal, don't neglect our prayer life. At prayer meeting, ano ang ating nasa sa loob pag prayer meeting? Alam niyo ang prayer meeting, nandito rin yung buhay ng iglesia ang pananalangin. Kapag napabayaan mo na rin ito, konting na lang, dahilan, pagod ako sa trabaho, hindi na muna ako pa-attend, kayo na lang muna. You know, mga kapatid, our pastor will not walk for us, will not fight for us. Tayo ang makikipaglaban sa ating pananampalataya. Tayo ang hihingi ng power sa ating Panginoon para sa ating mga sarili. Hindi yung ating mga kapatid, they are not obliged to fight for us, to walk in the light for us. Tayo yung lalakad sa liwanag na ng kay Kristo. If we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another. In the blood of Jesus cleanses us from all unrighteousness. We must fight our own battle, mga kapatid. How can we fight that battle if we have no more power? Hindi ka na humihingi ng patnubay at gabay ng Panginoon. Napapabayaan mo na ang iyong pananalangin sa ating Panginoon. Kaya nga dito, ibig ng Diyos, ng bawat isa, sabi nga sa Thessalonian, na magsipanalangin kayo sa lahat
dako. Kaya yung ating mga ginagawa sa ating Panginoon, masigit mong madarama yung kagalakan sa ating Panginoon. Ang yung pagsamba, hindi formalistic na lang. Yung sit and sing, upo, kakanta, at pagkatapos para wala lang nangyari pagkatapos ng linggo. Mayroong nangyayari sa ating buhay, di ba? Mayroong difference after the service. Mararamdaman mo yung init ng yung pananampalataya sa Panginoon. Hindi yung pagkatapos ng service, lalay ka ng balikat, tatalikod, na parang walang tao sa paligid. Kundi mayroong panglakas, mayroong sigla, kukumustahin ka, mayroong init sa Panginoon di ba? Kaya kapag mayroong init sa ating Panginoon, ibig natin na talagang ma-observe natin, makuha natin ang mensahe ng Diyos sa atin sa araw na to. Ano yung blessing na ating natanggap sa araw na to? Sana pagkatapos ng service, lalo tayo na palapit sa ating Panginoon. Amen. Mga minamahal. Yun ang ibig ng ating Panginoon kaya mayroon tayong mga pagsamba. Ang pagkakatipon na to, isa sa mga reason para lalo tayong maging malapit sa Panginoon. Para lalo tayong makaalam ng lalo pang higit na kabutihan ng ating Panginoon sa ating buhay. Nasa atin kung i-apply natin yung mga mensahe niya na hindi naman nagkulang na ihatid sa bawat isa. Alam po ninyo, sapat ang salita ng Diyos. Hindi na kailangan bumilang tayo. Bilang pa tayo ng maraming taon to know the will of God. Amen? Hindi na kailangan yung bagay na yun. Kahit na a little period of time, kapag talagang ibig mong sumunod sa ating Panginoon, makakasunod ka. Bakit? Makapangyarihan ng ating Panginoon. Matalino tayo. Alam na natin yung mga liwanag na to. 1 year, 2 years. Hindi na tayo 4 na taon, 5 taon, 6 na taon, 10 taon, 20 taon. Ang liwanag ni Kristo ay sapat. Kahit 1 taon ka pala, kahit ilang buwan ka pala, kapag talagang ibig mong sumunod sa kalawagan ng ating Panginoon, magpra-prosper ka spiritually. Makikita mo na lalago kang spiritual. Dahil yun ang magiging dahilan, ang pagsunod ay maigit kay sa atin. Kapag ikay obedient sa salita ng ating Panginoon, kapag ikay obedient sa mga palatutulad ng Diyos, hindi ka nabibilang ng maraming taon bago ka makasunod at makapagbigay muli sa ating Panginoon. Pang-apat at panghuli, the greater of unfruitful service. Ito nga sa verse 7 ng Hosea. Silang lahat ay nangiinit na parang horno at nilalamon ang kanilang hukong. Lahat nilang hari ay nangabubuhay. Wala sa kanila na tumawag sa akin. Wala sila na tumawag sa akin. Hindi yun yung verse na dapat kong basahin. Yung tunay na mayroong bunga in our Christian living and our Christian service, real fruit resulting from our Christian living and Christian service. Sabi niya dito sa John chapter 15 verse 16. Ako hindi ninyo hinirang, ngunit kayo hinirang ko, at akin kayong inihalal upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa aking pangalan ay maibibigay niya sa inyo. Akin kayong hinirang. Ang Diyos ang siyang humirang sa atin, mga kapatid. Hindi ang sino ng tao ang siyang tumawag sa atin. Hindi tao ang sumunod, ang tumawag sa sino man, individual na narito na Kristyano. Ang tumawag sa atin, ang humirang sa atin, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Kaya nga po dito, ibig ng ating Panginoon na yung ating serbisyo sa Kanya ay magkaroon ng mabuting bunga. Ano yung mabuting bunga na to? Na makikita sa iyo na ang salita ng Panginoon
puso, doon sa iyong sinusundan, di ba? Para ka lang alipin. Ito kasi ang gusto ko, ganyan. Walang batas dito na nilalahad natin. Sa ating kayo ay, kung kayo ay gagalo, ito yung batas dito sa Church of Katarungan, wala. Kundi yung ating susundin dito, ang ating Panginoon. Walang tao na magsasabi niyan sa inyo mga minamahal. Maging sa akin. Ako ay pinanganak sa pamilya ng Diyos, sa iglesia ng ating Panginoon, na nakita ko. Nagsaliksik din ako. Sa aking kabataan, nakita ko na mabuti ang sumunod sa ating Panginoon. Amen. Nung makita ko ang katotohanan ng salita ng Diyos, sinabi ko sa Panginoon, ibig kong sumunod. Hindi na kailangan. Nabuginan pa na maraming taon bago ka magpagamit sa Diyos. Pag nadawa mo sa iyong puso, mahal mo siya, ibig mong maglingkod sa Kanya. Nobody will force us to do that. It is our own will to follow the will of God. Nasa atin yun, ibig natin sumunod. Sa kalooban ng ating Panginoon. Hindi na kailangan ulit-ulitin pa. Maliwanag naman na sa iyo yung bagay na yun. At hanggang ngayon, di ka pa makasunod. Sana, tulungan tayo ng ating Panginoon na yung ating service, yung every Sunday na ating ginagawa sa Panginoon, every Friday na mga sakripisyo natin, malaking sakripisyo yan mga kapatid. Yung araw ng Friday para sa akin, napakalaking sakripisyo. Pag Friday na talagang yung katawan mo, bibigay ka rin. Pagluta mo ng gawain, pag madali ka, pupunta sa gawain, matatraffic ka, uuwi ka, gabi na. Tomorrow's another day na kailangan mong harapin another responsibility. Means exhausting sa katawan. Pero alam niyo, kapag na-enjoy natin yung ginagawa natin sa Panginoon, walang sayang. Makikita mo na lahat ng ginagawa ko sa Panginoon, mahalaga pala sa Kanya. Na hindi ka naghihinayan sa mga nagawa mo na. Maaaring iniwan mo ang iyong sarili para sa ating Panginoon. Pero worthy, He is worthy of our praise ng ating Panginoon. Amen. He is worthy of everything. Sa lahat ng ating mga ginagawa sa Kanya, sa bawat araw. Maaaring mawalan ka. Tanggihan mo ang iyong sarili dahil sa gawain ng Panginoon. Dahil sa pagmamahal mo sa Diyos, marami kang tinatanggihan. Yun ang counted na ibig ng Panginoon na mga tagasunod niya ay sumusunod through the anointing of the Holy Spirit, na sumusunod without complaining. Pagod na ako, tagal naman ang teacher. Complaining about the food, about the sermon, ang pagod naman ng magsalita. Be thankful for everything. Kailangan pasalamatan natin lahat. Go home after the service. After the beautiful service, and then you're not beautiful. Pag-uwi mo, hindi ka pa rin maganda. Dapat pag-uwi mo, maganda yung servisyo, maganda rin. Gaganda ka rin. Spiritual. Lalo na lift up ang iyong spirito. Lalo mong minahal ang Diyos. Sabi mo sa Panginoon, Panginoon, mas mahal kita ngayon. Dahil sa tuwing ating servisyo, alam mo ngayon siya, mga pagpapalang natin sa bawat isa. I-open na natin yung ating puso. Maging open-minded lang tayo. Talagang hinihingi natin sa Diyos, Panginoon, i-pour mo sa akin lahat ng blessing mo sa araw na ito. Without thinking your seatmate. Kapag yung mensahe ng Panginoon, huwag na natin tinitignan yung katabi natin. Ano natin, yung sarili natin, Panginoon, ano yung blessing mo sa akin sa araw na ito. Sana malaya mong maibigay ito sa akin. At ako'y uwi na pinagpala mo. There's remedy of everything. Kung nagdi-decline ka na, nagkukulang ka na ng maraming bagay,
yung service mo sa Panginoon. Nandun na yung napaka-complain ka na. Nagpo-complain ka na sa yung mga ginagawa sa Panginoon. Hindi ka salisik mo yung sarili sa Panginoon. We must have an honest examination. That is the remedy. Kung yun na yung nadarama natin. Amen. Ang huling verse natin dito sa Kanakoy. Lamentation, chapter 3, verse 40. Pakibasa nga kung yun ang nakita. Ating nasisain at suriin ang ating mga lakad at manumbalik sa Panginoon. Ayun, usisahin daw. Ano yung uusisahin natin? Yung ating mga lakad. Maganda yung nag-uusisa. Di mo ba? Nag-uusisa tayo sa ating Panginoon. Panginoon, ano ba yung mga pagkukulang ko sa'yo? Ano ba yung mga pinangako ko na sa'yo? Na dahil sa kaabalahan ng buhay ko, hindi mo na naiisip. Yung mga promises ko na yan, hindi ko pala natupad. Bakit hindi natin ipasaliksik sa Panginoon? Wala namang nawawala sa atin. Walang mawawala sa atin. Kung patuloy at patuloy natin nilalapit ang ating sarili Amen. sa ating Panginoon. Parang mali yung verse na, tama ba yung verse na huli natin binasa? Sabi niya, ating busisain at suriin ang ating mga lakad at manumbalik sa Diyos. Ibig sabihin na, Panginoon, napakalayo ko na pala sa'yo. Nararamdaman mo parang hindi na nagaya ng dati. Baka iwan mo na yung una mong pag-ibig. Kahit baka hindi mo na nadadarama yung presensya ng Diyos sa buhay mo na kumikilos pa siya. Pero hindi naman tayo din nananalig sa ating pagdama. Pero alam mo din yan. Papakilala din ng Panginoon. Kapag nagkukulang ka, sigurado yan. Nagkukulang ka na. Marami ka na naninis sa akin na dapat mong gawin pero hindi mo ginagawa. Napakalayo mo na. Nandun ka lang dati sa pampang, andun ka na, napakalayo na ng iyong nararating. Ika'y palayo ng palayo sa akin. Kailangan, maano ka dyan, maalarma ka dyan. Mahirap. Mahirap yung mapalayo ka sa Panginoon. Amen. Si David, nakita niya yung bagay na hindi. Kaya ipinanalangin ni David, sabi niya, na siya ay makapanahan sa bahay ng Diyos in all the days of his life. Maganda yun, di ko ba? Maganda yung mapalapit sa bahay ng Diyos. Sino ba yung bahay ng Diyos? Kanyang iglesia. Na yan, pinapanahanan ng ating Panginoon. Yung Espiritu ng Diyos. Kapag nawala na yun, hindi na tatawagin iglesia. Kapag malayo na sa Panginoon. Pero salamat sa Panginoon. Alam ko meron pa siyang itinatag ng iglesia dito sa lugar ng katanungan. At patuloy na inaaralan ng mga purong aral ng ating Panginoon. Kaya naman dilang ko lang ang Diyos, di ko ba? Amen. Amen. Noon hanggang ngayon, napapatunayan natin kung gaano siya kumikilos, kung gaano siya gumagawa sa buhay ng kanyang mga walang kabulang nalitin sa harapan ng Panginoon. Kaya minamahalin ko yung mensahe ng Diyos na huwag mangyari. Huwag dumating yun. Kagaya ng ninulaan ni Propeta Hosea. Nag-gray na lahat ng hair natin. Hindi literal na hair yan. Spiritual. Gray hair. Huwag mangyari naman. At kung may nakikita ka, sana, huwag mong pabayaan niya na lumaki. Kundi balik mo yung minute ng iyong pagmamahal.